Okay, good evening to all of you. And we are going to start another Bible character tonight. And this is last part of the little known Bible character sa ato ang series. And this is Barnabas, part number 1. Barnabas. And we are going to talk about a Christian who was so faithful and yet vanished away. Daghan na kayo mga Christians nga makita nato mga kaigsunan nga faithful kaayo unya nangawagtang sa simbahan. Wala na kita kung asa na unsa na giyang kinabuhi. So mao ni si Barnabas mga igsoon. So ato ning i-avoid nga mahimot ang Barnabas sa church. Sayang kayo ba kay nahimo kang useful. In fact, you have given almost your all to the ministry. And after that, nawala ka sa history. Mao na si Barnabas. Pero ato na siyang kunis-kunison og ayo ang story. Atong atong tun-an ang kinabuhi ni Barnabas para malikayan nato mga igsoon nga mahimo tang Barnabas sa atong simbahan. So I would like you to stand with me please. Magampo ta. Heavenly Father, we are so grateful sa imuhang panalangin kanamo Lord. Salamat sa another baby coming sa family sa mga krus. And thank you Lord for the provision. And I pray that you will take care of my wife, take care of the baby inside, and make Timothy a mature brother. And I pray, dear God, that tonight may you cover us also with your precious blood and make us worthy to receive the message from your throne. And I pray that you will use me, empower me to preach your word, O God, tonight. Thank you, Lord, for the life of Barnabas. Help us to learn sa iyang mga success and failures. And help us, dear Lord, na ma-avoid din namo ang mga failures ng iyang nahimo para dili sa namo ma-repeat ang iyang mga mistakes. Salamat kay Lord, nining opportunity to learn. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So there are 7 things that we are going to talk about kabahin ni Barnabas, and the title of this message tonight, The Man, Barnabas. So atong isgutan, the man nga si Barnabas. Kinsa man si Barnabas? So it's a quick review, and this is a quick research about his life, kung si kinsa siya, unsa iyang achievement, ug unsa kanindot mga kaigsunan, kung naatay gustong kopyahon kang Barnabas, mauni. Alright? So let's begin. Number 1, he was an unselfish man. Kung mangalagad siya sa Ginoo mga kaigsunan, dili siya selfish. Dili siya magtan-aw sa iyang kaugalingon kung unsay para ako. In fact, unsay gibuhat mga igsoon arita sa Acts chapter 4. Noon man kay na si Ananias and Sapphira. Pero kinsa may gikopya ni Ananias and Sapphira mga kaigsunan naa diri. Acts chapter 4, 36 to 37, the Bible says, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Si Barnabas ang unang nihatag sa halin sa iyang yuta, mga igsoon, nga nakita ni Ananias and Sapphira, o maybe out of jealousy, gikopyan nila, o wa nila nabuhat. So, ala ka unselfish si Barnabas, nga tinuod gyud nga ang tibuok halin sa iyang gibaliga, nga iyang gikomit sa Ginoo, iya jud gihatag. Unlike Ananias and Sapphira, nga sa dihang naa na ang halin, na change ilang mind. Well, truly, money can change the heart of people. Money can change the desires of people.
Kung isgutan pa lang, ako naa nagyud ko'y milyon-milyon, ako gyud ang ipangalagad sa Ginoo. Wala pa man. If the heart is selfish, mailan lang ustorya, pero inigabot mga kaigsunan sa actual na nga naa na ang kwarta, ma-change ang iyang mind, ma-reveal ang iyang heart. But not Barnabas. When Barnabas promised to God that I will sell my land and I will give all the money to the apostles' feet, gibuhat yun niya mga kaigsunan. So makita nato kung atong gustong i-learn si Barnabas, atong i-learn ang iyahang prinsipyo. Di na mag-selfish mga kaigsunan. We made a lot of promises to God but we never accomplished those promises. You know what? One day God will require those promises that you gave. Paninglon tas Ginoo. Wa mo kay ba ang Ginoo kamaom ningil? Ug maningil siya mga kaigsunan, iyan ang kuhaon diretso. Gi-promise man nimo nako ako ning kuhaon. So, ipaagi niya og mga butang nga di ka ganahan jud. Ipaagi niya og it may be an accident, it may be something that you will never like. No? Ipaagi niya sunog unsa na diha. Kuhaon lang yun niya. Nga naman, kung magpabili na nimo, musamot kag kabati. So ako kang pahinumduman sa imong mga promisa. Amen? So, ang may tabo ana, wa ka kabantay nga nakapromise ka sa Ginoo, nakalimot ka, but He never forgets. Mangluod dayon sa Ginoo. Imbis hinumduman ang promisa nimo sa Ginoo, nagpamisay na ka. Nibalik Ginoo ka sa kuan. Nibalik ka sa sayop nimo pagtuo, nagpamisa ka. Ang promisa mo hinumdumi. Mao toy reason mga igsoon ngano nga naguba ang imong kinabuhi because you forgot that you made promises to God. Amen? So kopyahon nato si Barnabas, unselfish. Once you have committed something to the Lord, make sure nga imong gunang ikuan sa Ginoo. Muna very good nga atong yun i-commit sa Ginoo our tithes, that is not ours, our first fruit dili na ato mga igsoon, ato gunang i-commit ngadto sa Ginoo and other promises that we made. Mga lagad jud ko nimo Lord, unya wa hantud karon wa pa ka nagsugod. Paninglon ka sa Ginoo. Ha? Wa man sad tay lain nga nindot pa nga mabuhat diri sa kalibutan kundi mga lagad. Mo promise kag sa dili, paninglon kas Ginoo because when you got saved, He said, go. Now you are part of the church. Na-save ka, nabaptize ka. Now you are part of this business and our business is to win souls. Kung dili na nimo buhaton, kay mayong ka, wa man ko ni promise. Pero na-save ka, nabaptize ka, nahimo kang part sa body, nahimo kang part sa church, and the church movement is to go and preach the gospel. You should be part of that. Wa nimo gibuhat. Wa ka na parehas ni Barnabas. Si Barnabas, unselfish, dili lang kay sa paghatag, kundi dili sa pagkuyog ni Apostol Paul. Grabe, way balibad si Barnabas, oy. Inig-ingon ni Paul, Barnabas, let's go. Let's go. Bisag asa sila, kuyog-kuyog siya ni Barnabas sa iyang missionary journey. Nagkuyog-kuyog si Apostol si Barnabas kang Apostol Paul na usay maan gud siya nga apostoles. No? Mura siyang naihap ba sa kauban sa mga apostles. So, he was unselfish. Number two. He was trusted by the local church. Di na lalim. Sa unang panahon mga kaigsuonan, critical kaayo ng church. They were so careful sa pagpili og tao nga ilang padad-on sa mga importante nga mga butang, especially the message and also the offerings to other churches. Mga kaigsunan, si Barnabas was trusted. Dili basta-basta ni nga tao nga masaligan ka sa ilang panahon. Amen? Karong panahon na, basta amigo lang ta, saligan ti ka, but not before. And I want to copy that one, mga igsoon. Dili ni parintihay ang simbahan. Dili ni amiguhay ang simbahan. Dili ka pwede ibutang sa office, sa church, kung dili nimo na-meet ang standard sa Ginoo. Kay iya maning simbahan.
Amen? Daghan na kay mga churches, igsoon nga, miguhay na lang ang appointment. No? Kamigo man ta, sige, mag-Sunday school teacher ka. Di man na pwede. Barnabas was really trusted. Not because friendly siya, not because amigo siya sa mga pastors atong panahon na, kundi si Barnabas nasaligan gyud siya. Literal, mga igsoon. In Acts chapter 4, verse number 22 to 25, then laksuhan nato 29 to 30, na diri ang account mga kigsunan nga makita nato nga gisaligan siya. Magsugod tas 22. The Bible says, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Lalimad ka na, mga igsoon. Sa kadaghang tao nga pwede ipada, si Barnabas mo ipadala. In 23, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Tanawan ng iyahang unod sa iyang mensahe ug unod sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan. Ang iyang desire that the people of God will cleave unto God. For he was a good man and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people was added unto the Lord. That is the reason nganong ang mga churches, nganong ang mga pastor, ganahan kayo ni Barnabas nga siya mo'y ipadala tungod ani. He was full of the Holy Ghost. He was a good man. Masaligan siya. Kanindot kung naay Kristohanon nga ingon ana mga kaigsunan, and daghan na ta og mga churches nga na planted in every places, in many places mga kaigsunan, nakatanom na ta og mga churches, then naatay mapadala ba? Naatay mapadala ni duta, no? Masaligan na to nga magdala anything that we are going to send to churches. Pag kanindot masaligan na to sa Agak Rescue. Nabayan na yung finances, mga material things, mga igsoon. No? Ipanghatag ni kani mga relief goods, ipanghatag. Unya mo'y una mamili. Nindot nida, ako ni. Okay lang kung naakay kanagkuan, naakay authority nga ino ka basi, pamiling una diha. Sometimes na may ingon ana mga panghitabo o pagpili mo niya ikaw man o unsay na kuan ipanghatag. So okay lang na. Pero kanang ang instruction o dadan ni ato simbahan na. So wa pagida kay gihasasan man daan. Dili na mao. Amen. So si Barnabas was trustworthy. Nga naman, good man according to the Bible. Full of the Holy Ghost and full of faith. And much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Mga igsoon, kuan kay siya ni kanang Apostle Paul ba kanang dikit kayo. Ganahan kay siya nga kuan mo na mentor gani siya ni Apostle Paul. No, na mentor gani siya. Unya in verse number 29 ingon sa Bible, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. So naasad sila yung mga pagpanghatag sa mga panginahanglan sa mga Christians. So naanay relief nga atong gisgutan. Tanawag kisay gipili. Verse 30, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Masaligan. Nya may mga sakyanan sa una nga pick up. No? Di lalim ni oy. Di lalim ang masaligan ka sa una. Dili ka magdakag relief. Unsay ilang gisakyan? Karitilya? Hasol kay sa journey mga kaigsunan. But he was a good man according to what the Bible says, and he did it. Unya according to the Bible mga igsoon, wag gyud record nga si Barnabas na ay gi-assign sa iya, hawan niya humna. Nahuman gyud niya mga igsoon. Good man. Mo na rason, good man. Good man, good.
Ngano mga Kristohanon karon imo tagaan og assignment, di mahuman. Kay Batman, mulupad mas kagabion, Batman, magduka sa adlawon. dili na kapangalagad sige na og tarong. Nindot kini masaligan ta mga igsoon. Nindot ka ini nga masaligan ka sa mensahe, masaligan ka sa mga material things, masaligan ka sa finances, pagkanindot mga igsoon ko ang mga churches ingon ana ang tanaw sa imo. Meaning wala kay record of corruption. Ano yung kanindot? Number 3. He finished the jobs set before him. Wala gyud siya gibiyaan mga kaigsunan nga dili mahuman. In Acts chapter 12:25. Acts 12:25. The Bible says, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry and took with them John, whose surname was Mark. So si Barnabas, mga kaigsunan, dili mo biya og trabaho. Dili mo biya og trabaho. Mao ni anak kanindot ni Barnabas. Pero di sa ta magisgot og negative side niya kay puros ni positive karon. Ang mga butang man nga atong kopyahon. Amen. Once you are entrusted with responsibility, finish it. Kung naa kay disciple, finish it. Kano sa na mahuman pastor? Lifetime. Can you finish it? So ang paghumana na hantos katapusan nimo ginhawa. Hantod mga po ka, ang imong disciple gyapon na nimo. Imo gyapon ang isituate. Ngano man, wala may Kristohanon nga sila na faithful ka, you are faithful forever. Kinahanglan ka i-mentor ka because learning never ends. Ang pagkat-on sa pulong sa Ginoo walay katapusan. So therefore, di pwede nga tapuson nato ang atong relasyon isip ikaw disciple, nya ako discipler, di na matapos nga relasyon. Amen? Unsa may discipleship sa Bible? Life. So kano sa mahuman ang life? Kung wala na life. Kaya mo man ang discipleship. The life of Christ in your life and to your disciple. Ingon ana si Kristo may atong gipasa the characteristic of Christ ngan iyang na convert diri sa atong kinabuhi mga igsoon nga atong gikinabuhi si Kristo unya kana nga kinabuhi mo puy ato ibalhin ngadto sa atong disciple. That is discipleship. Di na to na kuanon hunungon. Ato na tapuson. Okay? So dili lang kay kanang imong palitan sa school teacher ka, tapusa. Mo bitaw pastor, wa na ko ni hunong ko kay ako nang gitapos. Lain may mo pagtapos. Ang pagtapos sa pagka-Sunday school teacher, ang pagpadayon. Tapos sa imong vocation, hangtod ang Ginoo i-promote ka. Because if you will not finish your vocation ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, there is no kanang promotion. No promotion. Mo na nga importante jud na ma-promoted ka sa Ginoo because when there is promotion, ang blessing mga kaigsunan, di gyud na nimo makuan, di nimo ma-deny that God will bless the faithful. Kanang mo padayon gyud ba? No? Finish the job. Kopyaw na to ni. Number 4. He was a co-laborer with Paul. Kanang co-laborer mga kaigsunan, meaning supported gyud siya ni Apostle Paul. Sa iyang pagka-supporter, kung mo basahon ang Bible, mas una ma-mention iyang name. Barnabas and Paul. Barnabas and Paul. Kabantay mo sa Bible, mag-una Barnabas and Paul. Mas nindot ba unta Paul and Barnabas? Pero kasagaran mabasahan nimo Barnabas and Paul. Gipili si Barnabas and Paul. Ingon na may tabo sa mga bersikulo. So, he was a co-laborer with Paul in Acts 13 mga kaigsunan. 1 to 2. Unya mo luksuta 7, makita niyo diha sa ato ang monitor.
43, 46, and 50. Ato lang ni lukso-lukson. But I will encourage you nga inyo ni basahon from verse 1 to verse number 50. Inig-ulit ninyo. Alright? So, in verse number 1 and 2, now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." So gitawag sila for special task. Kinsay gi-mention og una, Barnabas and Saul. So separate sila, paglakaw mo na ako'y misyon nga ihatag ninyo, mga kaigsuonan. So, collaborer siya, kuyog gid siya. Pero ang klaro nga tinawag apostoles gyud si Apostol Paul. Pero besides ana, mga kaigsuonan, in spite sa pagka-apostoles ni Apostol Paul, si Barnabas gidikit gyud sa nga ni Apostol Paul. Barnabas and Paul. Panalangin na oy. Amen? Nga mauna imongaan ba? Mike and Pastor Cruz. Nanlakaw sila. Oh, nagwali sa Ebanghelyo. Nanabang sa mga bata. Oh, history ba? Si Mike o si Pastor Cruz. Si Remart o si Pastor Cruz. Nindot kay ba, no? Mauna imongaan ba? Pasabot ang mga Barnabas sa church. Sa mga good sides lang, unta, no? He was a co-laborer. In verse number 7, tanaw sa King's Bible, which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man, who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God. Woo! Kanindot. Nadunggan ang pagkabatikan, pagkanindot, manudlo sa pulong sa Ginoo ni Apostol Paul ug ni Barnabas, mga kaigsuonan, di ara sa deputy. The deputy of the country nga si Sergius Paulus, a prudent man, nag-desire nga makadungog sa pulong sa Ginoo gikan kang Barnabas and Paul. Praise the Lord, mga kaigsuonan. Barnabas and Saul, si Paul ni. Pasabot ani. In verse number 43, the Bible says, "Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God." Nadikit na sad ang iyang name kang Apostol Paul. Mga kaigsunan, pagkanindot sa kinabuhi kung ang atong ngalan madikit sa atong pastor. 46. Then Paul and Barnabas, dikit na sad, waxed bold and said, "It was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles." Tanawa sa ilang mga journey, daghan kay silang mga kaagi, mga kaigsunan nga mga memorable kaistanan. So I encourage you to read this chapter. Mga kaigsunan, when you go home, read chapter 13. Ang ato lang gibasa diri nga si Barnabas was a co-laborer with Apostle Paul. Muna itong gilukso-lukso, mga igsoon. But if you want to know the story of their journey, wonderful. Makaingon dyan kang ninduta, mayo untag ako pod. Nga na ako'y history. No? Na ako'y history with my pastor. Verse 50, "But the Jews stirred up the devout and honorable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coast." Kanig yung mga babayhanan ni.
Wala gyud sila kauyon sa mga tudlo, mga kaigsunan. Naningkamot sila nga ma-expelled si Barnabas and Paul out of the coast. May tag out of the room. Ipagawas gyud sila sa lugar gyud. Grabe ni mga bayhana, abi kay mga kuan man kana mga naapoy ngalan ba? Mga Hudiyo, mga devout, mga honorable woman, mo ni problema ni mga honorable woman, murag mga skinsa. Hantod karon ay mga gamhanang mga babay. No? Mga gamhanang babay nga muturn sa heart sa mga tao against the truth. Naana karon. Mao na kita nga mga mensaheros Ginoo, mga kaigsunan, di ta maghunong. Amen? Kay kung si Barnabas nahimong co-laborer ni Apostle Paul, mas labaw ning nagkuyog-kuyog nato because it is the Holy Spirit. Amen? We are co-laborer with the Lord. Nalimad ka na unsay gibuhat sa Ginoo nato, siya mismo ang mukuyog, siya mismo ang nikuyog, siya mismo ang musulti. Kita paggamit rata. Oh, di ba mas blessed ta? Mga igsoon. Okay. Ika-5. He was the first friend of Paul. Siya mo'y una nga nasuod. Grabe mga igsoon. Are we friend? Lahi biya ni ang friend kung magkita ang friend jud. Grabe mga church member bisan sa Facebook gani dili ta friend. Ang uban ninyo. Grabe mo. Yung say friend ta sa imong usa ka account pero sa imong other account wala si pastor kay di ka gusto makitaan si pastor sa imong account. Oy, pagtarong mo diha, oy. Are we really friend? Do you promote your pastor to your friends? Dako kay nagkahimuan mga kaigsunan sa ilang salvation. So, ana ang power mga kaigsunan kung ikaw dikit ka ba? Bisa nga mga pastor makakita og membro nga kana bitawng kuan kay siya sa iyang pastor kanang suod kay siya sa iyang pastor makaingom sa mga pastor uban nindutang natin membro nanaw. Kana man di siya molihok kung dili siya agrihan sa iyang pastor? Dili siya magbuot-buot og trabaho kung dili siya ingnon og kana tagaan og approval sa iyang pastor to do. Kanindot anang membro na ingon ana. Kaysa mga membro pataka nagbuhat bisag dili bisag ang pastor klaro kay nga against ana buhaton gyud sa membro ato bitaw ni bahala na sa pastor diha para na sa Ginoo di mata para sa pastor para mata sa Ginoo kuyawan nimo reason oy ngano kang gitagaan kag pastor da para asa ka na ha murang nagsumpaki na ni ang kanang word nga para sa Ginoo. Ang imong gibuhat para sa Ginoo. Pero dili uyon sa imong pastor. Agoy. Murag naagi sukwahi ninyong duha. So para matino mga kaigsunan, kinsay sukwahi asa man padung imuha. Kay ang kaning sa iya sa pastor naagi ni padulngan. Mahusay na diha. Because sometimes naay mga butang sa atong unahuna, mga nindot kayo sa atong unahuna sa pagkakaroon. Pero usa may next. Asa na padung? Ang pastor manggod, nganong gibuhat man na niya karon tungod sa iya nakita sa unahan. And sometimes we cannot understand. Mao na nga kinahanglan faith, mga igsoon. Ang atong pagsunod, ang atong pagtuman sa sugo sa pastor is faith. Kay wag kita kasabot unsay nasa unahan. Sa diyang gipanhi ko sa Lapu-Lapu mga igsoon, wag ko kasabot. Pero nasabtan ako sa unahan. There are things that we cannot understand but
As long as you make sure na nagsunod ka sa Ginoo, rest assured, igabot nimo sa unahan, masabtan nimo. Mo di ay. Ug kung wa nimo gituman ang Ginoo sa diyang wa ka kasabot, di to mahitabo. Di nimo makita ang reason nganong gipabuhat na sa Ginoo karon. Amen? Mo na kung usahay na ay magsukwahi ang atong unahuna, sundan na lang gyud ang ayaw ang imong unahuna. Sundan na lang gyud ang gisulti sa imong pastor because in the long run mga igsoon makita nimo ang reason nganong si pastor niingon ayaw. Tepa nakasabot mo. Oh. Nganong si pastor kanang against magyud og kanang immature nga marriage. Kay wala na no retreat, no surrender na. Mura na kagahigot og pisi sa imong liog na. Nga, kung pugson ka nimo retreat, surrender, samot magtapsi turbin ang imong kinabuhi. Nga naman, sa musugot kag sa dili, mo involve magkaglaing binuhat. Oh, unya ikaw, napakay commitment dito sa usa, di magkarambol-rambol na. Maturity is very important, mga igsoon, in marriage. Maturity, especially spiritual, emotional, financial. Kanang tulo. If you have that, 3, pasar ka. Pila edad yun, pastor? Wa ta nagisgot og edad. Ang atong gisgutan, maturity. Maturity. Kaya kumiyunta nga, unsay edad, ang ayan mahari. Nabe edad? Sa Bible na edad? Wala. 8 anyos, pwede na maghari. Di ba? Wa ta nagisgot og edad. Ang atong gisgutan is maturity. Kanus ka dapat. Pero sa atong church, mga igsoon, daghan ka ning lihis. Oh, kumustahon na to ang mga ning lihis? Kumusta ang kinabuhi sa mga ning lihis? Di ba nangahilis? Ang uban nangawagtang na, nganuman. Tungos kinabuhi nga layo na sa Ginoo. You allow the devil to disturb you. So, na reason, mga igsoon, nga wa ni mo nakita sa pagkakaroon nga giingnan ka, ayaw sa na, o kaybaw. Wa ka kaybaw nga ano, pero na ay mando. Mausa na sa Bible. Sometimes we cannot understand God. Lord, ngano man ni, unsa man ni, nganong wala pa man, nganong di man. Oh, di ta kasabot, pero kung isunod lang ta mga kaigsuonan, sa unahan makasabot ta. Sa akong pagpamastor, dugay-dugay na magyud ko nagpastor mga kaigsuonan, 22 ka tuig na. Are you listening? 22 years sa pastorate. Daghan kay mga sulti ang Ginoo nga di ko kasabot. Pero ako lang yung gibuhat, sa ko kasabot. Hasta ako asawa naglibog na pag-abot sa unahan. Mao di ay. Pero once nga muhatag siya mga igsoon, di niya tangtangon, iya kang patinawan pagyud ba? Napa may Thailand sa akong kasing-kasing. But I need to know unsa man na nga part. So karon klaro-klaro na. Kaning atong Aga Kristyo is international. God wanted us to have a foundation for the children that would connect mga igsoon, ana nga mga country. No, kung wak mo naminaw sa Ginoo, kung naminaw ko sa akong gusto gyud. Oh. Di wala nahitabo ang nahitabo sa amo karon. Wala may kompanya. Nagsige gyapon mig kaog hilo. Hello. O karon kamahayan ba na ang among naabot sa kinabuhi tungod kay nisunod mi? Mga igsoon, kung ako inyong pangutanon, wa magyud mo nagtunob sa kong sapatos, wa jud ko nagmahay gyud. That we could help a lot of people, that we could reach out children. Wa lang gyud ninyo nakiti pa, mo na hantud karon, mo relax ra kay mo, you are still doing what you want to do in your life, no? Spending your life in your own decision. Wag yung kalabutan pa sa Ginoo, so inyo sada. Pero kami klaro na kayo. What God wanted us to do,
the way He provided things to us, mga kaigsunan, very clear. Very clear yun. Mao na nga, kung friend lang yun mo sa inyong pastor, mga igsoon, makita nimo. Barnabas saw the heart of Paul. Mao na nga, nikuyog siya sa journey ni Apostle Paul. So, hinaot pa nga kaning journey na to sa atong ministry, nga mag-rescue tag kabataan, hinaot pa kaning nga journey na adiha ang imong imong matapod nagtan-aw po diha. Na one day, agak rescue. Magpadayon ni sa sunod nga nasod, sa mga nasod pang-uban, o diri sa tibok Pilipinas, makarescue tag kabataan. Ambot lang kung nana sa imong kasing-kasing. Amen? No. Acts 9:26 to 27. The Bible says, and when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. Nalimad ka na? Kaya wapa gi-change, maupay pagkaluwas niya ba? So sadiyang si Saul, ang mga disciples na hadlok niya, uy, disciple ka na, kuyawa anak niya. Tanawa, unsay mga kwan, unsay mga history ani Barnabas. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Permirong tao nga ni-accept ni Paul si Barnabas. Permirong tao nga ni-defend ni Barug para kang Apostle Paul, mga kaigsunan. Nag-explain kinsa si Apostle Paul sa niyang Saul pa siya was Barnabas. So daghan kasi mga history, mga kaigsunan, nga pertig yung nindota. No, siya unang namaligyag property gihatag ngadto sa mga apostoles. Siya una ginaya but hindi kinaya. Sa dihang si Apostle Paul giluwas sa Ginoo, o siya unang nibarug, mga igsoon. Siya nagpamatuod. He was the first friend of Paul. Number 6. He was a humble man. Kaning abibahan na ka, mga kaigsunan, sa imuhang achievement, usahay pagdili bitaw ka careful, mura na ka og ma-proud. Kani grabe ang gibuhat sa mga tao nila ni Apostle Paul ug si Barnabas. Acts chapter 14. Tanawa ko sa nahitabo diri, mga kaigsunan. It was so tempting for them. Verse number 8 to verse number 18. Chapter 14. The Bible says, and there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet, and he leaped and walked. So miracle nga nahimo ni Apostle Paul. Kisay kuyog ni Apostle Paul? Barnabas. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. O naaan silang mga Ginoo, laliman ka nakapalakaw o cripple. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. Siya may nagmando gud nga, stand up and walk. So gihimo siyang Jupiter. Mercurius, gihimo siyang Mercurius, Mercury. Onya si Barnabas, Jupiter lang, Jupiter. 13. Then the priest of Jupiter, nanay pari na yun, si Jupiter. Dali araw. Dali ra kay na-organize.
Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Which when the apostles, Barnabas and Paul, heard of, they rent their clothes and ran in among the people, crying out. Gigisi nila ilang sanina, gano'n, nalipay sila. Wala sila nalipay, nag-uol sila, mga kaigsunan. Kung imo unaon ba, nindutan na ato, no? Kung naapalay pride nga nilapaw sa ilang ulo, mga kaigsunan, gara-gara dito sila. See? Ato ni sakyan para maluwas ni mga tawhana. Usay, ngunana ang atong una-una. Tugutan na to mga tao nga i-lift up ta. Unya nga ito na yung una-una din for the sake of their soul. Mga kaigsunan, imong i-claim ang glory for the sake of their soul. That cannot be. Glory should be given to God alone. Because God cares for their soul more than you do. Usahay malinglata o matintalta mga kaigsunan. Pero sila Barnabas, sila Paul, o kaubanan, wag sila ni sugot, mga igsoon. Gibgisi nila ilang sanina. They rent their clothes and ran in among the people, crying out and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passion with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea and all things that are therein. Nga kami na hinuon mo'y nahimo ninyong Diyos. Laliman ka, God came down among us and became men. Sa ito pa, ayaw na ng ribulto, di anay buhi. Ginaog na ang Ginoo. Wala ka ng mga, kuwan bitaw, ka ng mga zeus, ka ng mga, munaog dinhi, una na ba? O, kabantay mo. Unya na anak na si Hercules. Asa man na napitas Bible? Tungod na sa mga totoo, mga kaigsunan, that God may come down and live among us. So, muna ilang yunahuna, nakapalakaw lang si Apostle Paul, ninaog ng Ginoo, di arang Ginoo. Ginganlan nila Mercurius. They're so curious of the power. Dapat kung na-curious sila, nangutan na tato sila, giyon sa matunay mo pagpalakaw. Di ba? Wala nila tagaig chance, ila nang gi-organize dayon nila ilahang kuan, ilang kanabitang pagka-Diyos, kintahay nila, gi-organize nila. Na perting guulan nila ni Apostle Paul o ni Barnabas. Amen? Nagpadayon iyang wali mga igsoon. Verse number 16. Who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. And with this saying, scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them. Gipungan nila ang mga tao. Humble people. Barnabas was a humble man. Wag siya nagpatintal nga, ato na siya nang i-enjoy gamay, makadyot lang. Una, sa nato, badlungon sila. Ato sa sila tugutan nga mag-offer nato. Kanindot ana nga, i-treat ka as God. Dadan kag mga pagkaon, dadan ka, laliman ka, dadan paggarlan, mga igsoon. Amen? Diba? Nya, kung atong imagineon ba, naapag na magmasahi-masahi nila. Ginoo, gani, diba? Na magpaypay. Ingon na ba? Tingali wag yun nakaw na si Barnabas nga, ato na sa enjoy ka jud God. Wala ilang gibadlong. Ang rason na mo, badlongon mo anay inyong sayop nga pagtuo nga naay Dios o saray Ginoo. Siya ang naghatag nato og panalangin. Siya ang nagpuno sa atong tiyan.
Siya ang naghatag natog mga pagkaon. Pagkaninduta, mga igsoon. Mo na di gyud ta mo claim sa glory. Karon kung gamiton ta sa Ginoo, mga igsoon, nga nay mga usab nga kinabuhi, nay masaka nga mga panginabuhi sa mga katawhan, dili gyud nato i-claim. This is all because of God. Amen? If you're going to follow your pastor sa atong kaning venture sa pagpang-rescue mga kaigsuonan, I strongly believe and I would like you also to believe that the Lord will bless us monetarily. Kung saan mapagamit sa Ginoo nato, nga wa may libre aning kalibutan na. Paliton mo gina nato ang atong ipanghatag. Are you listening? But it is God that will enable us. Mo na wag yun tayo kahatagan sa glory. No? It is not the get kitchenware. It is God. God, mga kaigsuonan. Kay kita, gikuan na ta, giintrasan. Mao na nga, tungod sa gahom, ug sa giya sa Ginoo, tungod sa iyang provision, nahimo ning tanan. Remain humble. Kopyahon na to ni iyang humility. Tempting na jud kay ni panahon na mga igsoon, but he never give in. Wag siya ni give in. Karon daghan kayo karon, mausab oy, murag tanaw niya sa ubang pastor, gagmay na. Daghan karon, no? Sa lain-lain nga mga denomination, makita na to, kuyaw na kay mga kaigsunan ang leader. Kuyaw bitaw na mga kaigsunan. Unya once nga ma-branded na ka or manghinganlan na ka ngayon ana nang imong ranggo, mura ka og maglakaw ba, mura ka og kanang kinsa gani ka? Kuyaw na kayo. Ato na likayan mga kaigsunan. I know daghan di ganahan ani mga igsoon, pero the truth is, asa man na sa Bible nga naay mga managlahi nga title sila Apostle Paul sa ilang pagka-apostoles. Di ba puro sila apostles, disciples. That's it. Dako na kinaranggo nga mahimo kang disciple. Disciple of Christ. Unya mapilian ka sa Ginoo nga himuon kang pastor. And by the way, kanang pastor automatic na nga bishop. Are you listening? If you desire the office of a bishop, you desire it a good thing. Mauna na, siya parihas rana. Pero nganong pag-abot diri sa kalibutan, mga igsoon, nga lahi man ang bishop, lahi man ang pastor. Pag bishop ka, labaw ka sa pastor, naunsa naman tani. Maura na sa Bible, nga no ato na butangan og ranggo. Be humble. Be humble. Ang ranggo, makapahatag na natong pride. Mauna nga, stay humble, mga igsoon. Number 7, and last. He was sound in doctrine. Di ko siya magpada, mga igsoon, na siya madunggan nga, di na mao! Di gina niya lungan, mga kaigsuonan, di na mao lagi. Dili ni siya mo agree. Now, he was sound in doctrine. Acts 15. Sugdan na to sa 1 and 2. The Bible says, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Lahi man nga doktrina. Circumcision man according to Moses. Kay mo may tudlo sa unang panahon ni Moses. Dapat circumcise ka para maila kang kaliwatan ka, mga kaigsuonan nila ni Abraham. Pero lahi naman nga circumcision karon. Circumcision of the heart naman. When you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, mga igsoon, you are circumcised sa kasing-kasing. Wala naka anto si Barnabas, mga igsoon, unsay ditabo tanawa. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation, unsa man na, wag yun dili gamay nga argument ang nahitabo. Grabe nga argument, mga kaigsuonan.
Disagreement. Mo na pasabot anang dissension. Grabe ang disagreement. No, we do not agree with that doctrine. Nalimag ka, majority, nag-ingon, ana. Ya sila, minority. Pero mga kaigsunan, doctrine is doctrine. Right is right. Mo nga di ta mo uyon, mga kaigsunan, kung sayop. Small dissension or disagreement and disputation or argument with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Ako yung nagani si Paul, ani? Pero ila pa yung, anto ta sa mga apostoles. Pero wagid sila nagpada, mga kaigsunan. In verse number 12, then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them. They were not saved by the baptism of Moses, but great miracles was wrought by God through them. Amen? Pero sad to say, naagi simbahan karon kasi imong sending church, Moses. They do the baptism of Moses. Ni-exist na karon. Pero mga kaigsunan kita, we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, plus nothing, minus nothing ang atong salvation, and we get baptized, the baptism of the Lord Jesus Christ, to become part of the body, the church, so that we could serve the Lord, mga igsoon. That is the only reason of baptism, not salvation. Amen? Verse number 22. Then pleased it the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren. Apil gyud siya pirmi, mga kaigsunan. Why? Because he was noted as a person that has the right doctrine. O ikaw, kung ikaw pastor ka, magpadaka o ka ng gawag-wag mo na yung doktrina. O niya, ipadata ka? No? Mag-start kang simbahan dito sa Olanggo. O, nanarabate yuta dito. Mag-start ka. O sige, start ka dito sa Olanggo. O, niya, kauman, ang imong doktrina nagtuyok-tuyok? Naunsa. O sa resulta? Ang mga membro, tuyok-tuyok po. Pagkasala, mudawat na sa kus Ginoo kay nakasa ko. Naunsa, nagtuyok-tuyok. Wala nitabo, ang mga Kristohanan tuyok-tuyok ra, wagi accomplishment. 23. And they wrote letters by them after this manner. The apostles and elders and brethren send greetings unto the brethren which are of the Gentiles and in Antioch and Syria and Sicilia, for as much as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your soul, saying, ye must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Grabe, mga kaigsunan, si Barnabas o si Paul, magigipadto para koreksyonan ang sayop nga doktrina. Wala minanudlo, ana. No? 25. It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you, with our beloved Barnabas and Paul, para saktuhon ng inyuhang mga sayop nga mga natun-an. Si Barnabas o si Paul mo gipadala para insaktuhon ang sayop nga mga doktrina. Ngano siya may gipada? Because Barnabas had the right doctrine in his heart. He was sound in doctrine. Sakto gyud siya. Verse 35. Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also.
Di gyud sila mawa mga igsoon. Muna sa journey ni Apostle Paul, nakadako kay part si Barnabas. So, do you like Barnabas? Do you want to become like Barnabas? Sa ani nga particular time? Praise the Lord. Amen? Kay sunod natong hisgutan, unsa may hinungdan nganong si Barnabas na wagtang nagkalit. No? Mo ni ato sunod hisgutan, unsa may hinungdan nganong si Barnabas ni kalitlag kawagtang, unya ang katapusan natong hisgutan ani tulo ra man ni kahugna, unsa may angay natong buhaton para di ta mahimong Barnabas sa iyang ending. Ngang ato lang masunod ba ang iyang beginning. What may wrong? There's nothing wrong with his beginning. Ang iyang ending lang dili nindot. So ato lang i-prevent mga kaigsunan. But tonight, the man Barnabas, he was an unselfish man. Unselfish. Dapat dita selfish mga igsoon. Himan ka sa iyang gibuhat, gihatag niya tanang halin sa yuta. Pero ang mga Kristohanon karon bisan lang ang ikapu maglisod og uli sa Ginoo. I hope that we will become like Barnabas. Number 2, he was trusted by the local church. Nindot kay ni nga attribute mga igsoon nga masaligan ta. And number 3, he finished the job set before him. Wa siya responsibilidad nga iyang biyaan. Mao sa ni si David, di ba? Prepare sila. Tagag responsibilidad si David. Unya, nailaing responsibilidad ni abot. Usaha man niya primero, iya bang gibiyaan? Wala. Iyang gi-make sure nga dili siya mahimong bad atong iyang first nga responsibility. Pero gituman gyapon ni ang next. Ano ba? Barnabas, iyang gihuman. Number 4, he was a co-laborer with Paul. Pagkanindot, desire that mga kaigsunan. Desire. Karon naata sa moment of building our foundation. To make our own foundation. Which is the foundation na atong gamiton para sa atong pag-agak mga igsoon. Pagtabang. Nag-build ta na karon. So, if you are co-laborer with me, tabangan na to na. Para mas madali. Para ikaw man mag-harvest na lang ta og mga kalag, mga igsoon, it will be easier for us. Ngano man, walay piniriso nga membro. Puros mga negosyante. Muna'y atong tabangan. Unyag na ay kuan na kay madunggad diha nga nang-apply trabaho, badlo nga diretso. So, member ka sa Lighthouse? Tanawan yung mga dagway, oh. Mamadlong yung pastor. Madlok to, pastor, eh. Ano, madlok magka? Dili ka co-laborer di ay sa imong pastor? Badlungan ninyo. I rebuke you, evil spirit! You're against my pastor. Ano ba? Mahunong lagi na lagi. Si Christ bitaw. Iya mag-iingnan si Peter, get thee behind me, Satan. Oh, mo na kung maingnan mo nga, evil spirit. Stop! Ay mo kasuko. Satanas gintawag ni Christ ni Peter. Wag siya nasuko. Amen? So, importante ni, collaborer ka sa imong pastor para mas paspas atong journey. Unya, sa atong journey, mas daghantag accomplishment. Amen? Now, number 5. He was the first friend of Paul. Ano to? He stood with Paul. He stood for Paul. Mga tao nahadlok ni Apostle Paul, way mo doon, pero siya ni barog. Number 6, he was a humble man. Wala niya gidawat ang mga praises, mga gifts because of gihimo silang God. Wala nila gi-accept. And number 7,
he was sound in doctrine. Kumusta inyong doctrine? Kumusta imong doctrine? Ha? Kung naay musugat ni mo diha, nga lahi ang iyang tudlo. Ha? Basig mo yung ka nga, mao ba? Sayop din akong pastor. Ha? Basig yung anak ka ba? Mutuo ra kag nasugatan ni mo dias gawas. Hello? Oh. So mo na, be sound in doctrine. Mo na importante kaya na. So I hope that you learned something tonight. I hope nga na kay mabound tonight, mga kaigsunan, iniguli nimo. Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity to learn. Thank you for the life of Barnabas. Thank you, Lord, for these 7 points that we could copy about his life. And we pray, dear God, that you allow the Holy Spirit to help us, that we could really do what needs to be done sa among kinabuhi, Lord. Isip imong mga alagad. I commit to you your people. Please help them, O God, to surrender their life again kung nakita nila, Lord, nga ilan ang gibawi ang ilang commitment. Because there is no commitment given to you na pwede namong bawion. The only thing that we can do is to accomplish it. And I pray, dear God, that please let them remember kung sa mga commitment nga ilang nabuhian kanimo, Lord, and help your children to accomplish it for your glory and honor. Lord, please bless the altar tonight as they come, Lord God, to commit their life to you again and to ask you, O God, that we could also have these good traits of Barnabas sa sinugdanan nga bahin sa iyang nga pagpangalagad, Lord. I pray that you allow us, O God, na amo sa di makita sa mong kinabuhi, Lord. Dako ang buluhaton, o dili ni pwede mabuhat lang og usa ka tawo, duha o tulo. We need to be together as a church. I pray, Lord, and commit them to you tonight. This is for your glory. In Jesus' name.